mga bay, nagkadaghan pa ang mga sinkholes sa Cebu human sa kusog nga linog nga miigo didto. Padayon sab ang panawagan sa mga residente alang sa tabang. Mangayoon nato ang mga detalye gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, pila na ang latest sa casualties ug kadto sa mga naapektuhan sa linog. Nagpadayon pa ba ang aftershocks? Ang gabi, Chiki, aniyata karon diri ka sa provincial capital o sa Emergency Operations Center kung din bago lang nga nagpagawas sa pinaka-latest nga assessment kalabot sa kusog nga linog nga nihatabo niadtong September 30. Base sa official count sa AOC, naana sa 79 or 79 ang kumpirmadong patay nga naay death certificate matud pa sa DILG o napoy mga nasamdan. Tulo ka mga bagong kaso sa namatay ang napuno o gikumpirma sa DILG gikan sa Bogo City. Apan sumala sa mga record sa mga ospital nga atong nakuha, posibleng mosaka pa sa 118 ang namatay sa miaging linog. Chiki. Okay. Dale, pila naman ka sinkholes di ang nadiskubrihan? Nagkadaghan pa ba ning mga sinkholes? Sa pinakabagong lista, Chiki, nagsaka na sa 101 ang mga delikadong sinkholes na nakitaan sa mga lugar sa Medellin, San Remigio, Bourbon, Tabogon o Bogo City. Duha sa mga sinkholes, Chiki, mihulpa o kaning mga mihulpa nga yuta ang naa sa baybayon maong posibleng dili dayon ni mabantayan sa mga maligo sa dagat o nisuroy sa dagat. So kinahanglan magbinantayon ang mga moadto sa mga baybayon. Sumala ni Cebu Governor Pamela Baricuatro mutabang ang Kapitol para sa relocation sa mga apektadong pamilya ilalom sa task force Kumbate Cebu. Chiki? Kuyaw, di kayo. Nya, Dale, kanang sa gawas o outdoors pa ba ang mga pamilyang naapektuhan? Giunsa man sab ni pagtubag sa provincial government din ha? Sa pagkakaroon, Chiki, ng hinahanglan og mga modular tents gihapon ang mga residente tungod sa mga aftershock o paggawas ni ining mga sinkhole. Nakahatod na ang probinsya og 500 ka tents apan kulang pa kini labi na nga dito sa Barangay Nailon sa Bogo City kay ginahanglan pa og duol 160 ka mga tents. Daghan man gud sa mga residente, Chiki, ang dili pa gusto mo balik sa ilang mga balay apan dili sad gusto nga moadto sa mga layo nga mga tent cities. Kasagaran sa mga mulupyo gusto lang magpabilin duol sa ilang mga panimalay ug duol sa National Highway aron mas sayon makadawat sila og relief aid. Nangayo sab ang mga residente og dugang ang mga portalets para sa mga campsite o tent cities o mga heavy equipment para sa paglimpyo sa mga nagupok ng mga ekstruktura. Sa pinakabagong lista, naana sa 4,596 ka mga balay ang totally damaged o 1,955 ka mga classroom ang totally damaged po. Chiki? Oh, kung ang atong tents kay wa kuwangan, ang atong pagkaon og tubig, igo ra ba ang supply? Mao na, Chiki, diligid kaigo ang mga pagkaon og tubig kay nangaguba pa man ng mga balay nini mga evacuees unya wala pa sad nakabalik sa trabaho ang mga tao sa mga naapektuhan nga lugar. So ang gibuhat karon ang probinsya sa Subo nagpadala sa SAB og kagahapon lang og labaw 5,000 ka mga food packs og 35,000 ka mga botelya sa tubig para sa mga nanginahanglan sa mga tent cities sa Bugo og sa San Remigio. Anaapoy mga 430 ka mga housing materials nga gipadala sa Daan Bantayan isip dugang mga hinabang. Chiki? Unya, Dale, mga pila na ka-percent ang recovery karon? Unsa ang long-term plan ba sa Cebu Provincial Government alang sa ilang pagbangon? Mao na isa sa mga pangutana nato sa gobernador sa miaging mga adlaw pero dili pa siya makasulti og pila na ka percent ang recovery. Ang gingon ra niya nga as soon as possible mabalik ra gyud ang mga nagubang nga istruktura dito sa norte. Pero ang long-term plan sa Task Force Kumbate Cebu nga sa Hunyo sa 2026 makabangon na balik ang norte gikan sa pagkaguba tungod sa linog. Aduna po di ay girekomenda ang EOC sa paghatag og psychosocial intervention labi na sa mga bata nga nangalisang mobalik sa ilang mga balay tungod sa mga aftershocks. Hinoon nagpadala na ang Cebu City Government pod og 59 ka mga psychometricians og 40 ka mga social workers aron motabang sa mga survivors. So doon na pod volunteers ang gipanguluhan sa anak sa gobernador nga doktor nga grupo sa mga medical doctors ug psychologists para sa mga trauma tungod sa niaging kusog nga linog dito sa Northern Cebu. Balik sa mga Dutch. Mangutana lang ko Glass, Dale, kanang lain nga bahin, no? Ang weather ba, kumusta man? Karon sa pagkakaroon, Chiki, diri sa Cebu City, taligsik-taligsik ra. Dili kay kusog ang uwan di pareho ngadto sa south sa San Fernando og naputi na bati nga kusog na po kuno ang hangin dito sa Maydalaget dito sa Southern Cebu. Chiki? Amping lang yun og pangadji. Daghang kay salamat, bye. Dale Israel gikan sa One News Cebu. O kani manghay sa tadiri mga nananaw nato sa 1PH Facebook page, si Alex Fuentes, Gatanaw, Carlo Constantino, Suki kay nato, Lou Villarobe, Ramon Diaz, Nias di ay Bakulbas, Herman Santos,
si Victoria Salveron, si Art Bahenting, good evening nimo, si Sheila May Blanco, ug si Maris Stella. May gabi isad nimo. Padayon tas balita mga bay, moabot sa kapin 600 ka mga pamilyang biktima sa mga linog sa lungsod sa Medellin, sa Northern Cebu ang gihatdan og tabang. Bata o tiguang, apil sa nilinya. Gihatagan ang mga residente og bugas, kape, noodles. Nya katong dilatang pagkaon, biskwit ug mga habol. Bisan gani ang mga binuhing mga iro, no? Doon na say relief nga dog food. Ang maong relief operations gihimo sa Operation Damayan nga humanitarian arm sa Philippine Star kauban ang the Freeman Foundation. Nitabang sab sa relief operation ang mga marine reservists, mga opisyales, mga magtutudlo o teachers, no, ug mga estudyante sa Cebu Technological University Daan Bantayan ug Cebu Roosevelt Memorial Colleges.